Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang latest update po natin para sa lagay ng panahon. Sa ngayon nga po, asahan natin makakaranas po tayo ng mga localized thunderstorm sa parte ng Metro Manila. May mga isolated rain shower po tayong asahan sa may Ilocos region. Dito sa may parte ng Baguio, meron din po tayong mga posibleng mahina at katamtamang pag-ulan sa may parte naman po yan ng Mindoro provinces at ng Bicol region. Asahan din po natin may mga pag-ulan dito sa may parte ng Visayas, sa may Borongan, Cebu City, Bohol. Ito nga po ay mahina at katamtamang pag-ulan lamang. Maging dito po sa may parte ng Mindanao, sa may Butuan, Surigao, Davao ay makakaranas po tayo ng mga isolated rain shower. Bunsod pa rin po yan ng habagat. Maging dito nga sa may northern portion ng Palawan, asahan natin meron tayong isolated rain shower. At ayon naman sa advanced weather forecast ng European Center, magkakaroon tayo ng panibagong low pressure area dito at mababa naman po ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. At sa susunod na linggo, mayroong posibleng sama ng panahon na medyo tataas nga po yung kanyang posibilidad na maging isang bagyo or tropical depression. Dumako na po tayo sa advanced weather forecast. Dito po sa advanced weather forecast, mapapansin nga po natin magkakaroon po ng possible na low pressure area dito nga sa may eastern section ng extreme northern Luzon at posible po magdala ng pag-ulan yan. Pero sa ngayon nga po mapapansin natin mababa ang tsansa niya na maging isang bagyo. Posibleng nga as low pressure area bago dumikit sa landmass ng ating bansa ay posibleng malusaw din po yan kagad. At mapapansin natin magkakaroon tayo ng mga pag-ulan dahil sa sasalubong ng easterlies at nitong habagat sa mga susunod na araw. At pagdating naman po ng September 21, mabubunga po itong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At ito nga po yung posibleng maging isang tropical depression or mahinang bagyo. Pagdating po ng September 23, dito nga po mapapansin na natin, kitang-kita na natin yung kanyang sirkulasyon. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda na sa ating mga kababayan dahil ito pong imomonitor natin na panibagong sama ng panahon ay posible nga po itong maglandfall kung sakali dahil nga po kung mapapansin natin hihina yung ating habagat at umiiral na po yung easterlies at mapapansin po natin yung direksyon ng hangin. Pagdating naman po ng September 24, dito nga po as a tropical depression na po siya or mahinang bagyo. Kung sakali nga po hindi magbabago yung kanyang senaryo, ito po ay posibleng dumaan dito sa may parte ng Central Luzon, Bicol Region, or dito nga po sa Northern Luzon. Ito po yung imomonitor natin, kaya again inuulit natin, iba yung pag-iingat at paghahanda sa ating mga kababayan sa posibilidad ng panibagong sama ng panahon. Pero ito nga pong advanced weather forecast natin is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po ito. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.